Good day po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, kung saan po tayo nag-share ng latest DepEd news and updates and free learning resources. At ngayon po, pag-uusapan po natin ito pong talagang issue ngayon ng mga teachers. Ito pong ilalabas po na direktiba po ng ating mahal na secretary, na si Secretary Sani Engara, about po sa ating loans. So, ano ba tong loan moratorium po muna? So, ito po yung pansamantala pong pagtigil o pagpapaliban ng pagbabayad sa loan. At nakasaad din po dito na sa mga financial institutions na suspindihin po yung pagbabayad ng ating loan. Kasama na rin po dito ang sa GSIS at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, gaano po ba katagal yung pagsuspindi ng pagbabayad ng loan? Para sa lahat ng kawani po ng DepEd, suspendido po para sa December 2024, magsisimula muli ang pagbabayad sa January 2025. Para naman po sa direktang apektado ng bagyo, 3 buwan mula January 2025 hanggang March 2025 at magsisimula ang pagbabayad muli sa April 2025. Ang sakop po nito ay lahat po ng kawani ng DepEd, mga bona fide residents o personnel ng DepEd sa mga lugar na dineklara po ng calamity areas ng appropriate government agencies, kabilang po ang Office of the President, LGUs, Office of Civil Defense, simula po noong September 2024. Po nito ang lahat po na charges, costs, at interest ng loan payments. So, yun po yung background po about sa nilabas po na balita po na sumulat po ang ating mahal na sekretary para po sa pagpapatigil po ng pagbabayad ng ating loans. Kaya alam po, lahat naman po ay meron pong pros and cons dito po sa loan moratorium na balak pong ipatupad. So, tingnan po natin, no? So, sabi po rito, a group of teachers on December 2 urged the Department of Education to clarify its proposed policies on loan moratorium for its employees. So, ito po yung grupo po ng TDC. Sumulat po sila kay Secretary Sani Engara para po i-strengthen yung safeguards and i-clarify po yung policies para po sa proposed loan. Kailangan po ng clarification dahil alam naman po natin yung ito pong mga kalamidad ay nagkaroon po ng matinding pinsala po sa mga families na mag-struggle to recover with financial strain. So, malaking tulong po talaga itong loan moratorium. Lalo na po sa mga affected na mga government employees, especially po sa mga teachers. Kaya lang po, dapat po ay talagang pag-isipan maigi at i-clarify dahil marami pong group na nagsasabi po ng concern based on their past experiences po during the pandemic. Kung maalala po natin yung Bayanihan 1 and Bayanihan 2 ay nagkaroon rin po ng loan moratorium pero patuloy po yung pag-accrue po ng interest ng mga loans ng mga government employees. So, po yung nais pong ilinaw po ng TDC, no? So, sabi po dito, dapat po magkaroon ng clear guidelines. These are not subjected to accrued interest or penalties during the moratorium period. So, dapat clear po yan. Dapat po walang interest. Hopefully, ito po ipapatupad itong pong loan moratorium. Dahil instead daw po na makatulong, ay lalo pang nakadagdag ng pasakit po sa mga teachers dahil lalo po madadagdagan po yung kanilang interest. Also, sana raw po magkaroon po ng a preference po yung mga teachers para po mamili kung sila po ay mag-a-avail ng loan moratorium or hindi po, para po hindi maapektuhan yung automatic payroll deduction system kung saan po automatic pong nababawasan po yung ating mga bayad po sa loans. So, dahil kapag hindi po nangyari yun, pag nasama rin po tayo at meron rin po tayong loans na kahit hindi naman po natin kailangan ng loan moratorium, ay baka
lalo pong humaba yung ating loan term payment, and at the same time baka lang po magkaroon ng accrued interest. So yun po yung mga gusto pong linawin ng TDC o Teachers Dignity Coalition. So titingnan po natin yung mga reaction po ng mga teachers regarding po sa loan moratorium. So mga pros po, salamat daw po sa mga ito pong recommendation po ni Secretary Angara, and then meron naman po na hindi rin po pabor, so hati po yung mga teachers. So for example, ito po, sana po kung sino lang pong may gusto mag-avail sa moratorium, not unless wala kaming babayarang arrears. So may point naman po siya. Sabi naman po dito, does this would mean more arrears for GSIS? Just like when we had during COVID pandemic? And then, meron din po, thank you for this initiative, Secretary Angara. Meron din po, hindi po ako pabor nito. I know na malaking tulong po talaga ito, pero ang interest nito ay compounded po. Instead na babawasan ng loans natin, mas lalo pang ididiin ito. Ang sabi rin po, ang suggestion ay SRI at PEI sana asikasuhin. Malaking tulong na po ito. Salamat. Okay, and pray that your request be granted by those concerned. It will help a lot because thousands were flooded and it takes years for them to recover from those damages brought about by these recent typhoons. So actually, marami po mga comments, positive and negative about the proposal po ng ating mahal na Deputy Secretary. So, para sa akin po, maganda naman po itong initiative. So, tama naman po ang TDC. Kailangan clear ang guidelines at ma-safeguard po yung mga teachers. Unang-una po is kung meron pong interest, habang meron pong loan moratorium na i-avail ng teachers, sana po walang interest para po talagang makatulong po sa teachers. Magkaroon sila ng time and space para makarecover na makapagbayad po sa loan. Kasi kung magkakaroon po rin po ng interest, ay mas lalo po silang malulubog sa utang. Pangalawa po is magkaroon po ng preferences or choices ng ating teachers kung sila po ay mag-a-avail or hindi. Kasi meron po mga teachers na gusto po matapos na yung loan agad. Meron po silang time frame at nakaplano na po na at this time or at this month dapat matapos na po yung kanilang loan sa mga different agencies. So yun lang po teachers, maraming salamat po. Kung ano po yung gusto nyo sabihin, ilagay lang po dyan sa comment section. Kung kayo po yung mag-a-avail, kung makakatulong po o hindi sa inyo, i-comment nyo po dyan para po matimbang natin kung ano po yung nararapat. Yun lang po at maraming salamat teachers. Please subscribe po and hit the notification bell.